Meron din po dito din po po yung dalawang utos po. Yung mahalin mo ang Diyos na buong puso at kaluluwa, and yung mahalin mo ang kapwa mo na gaya sa iyong sarili. Trivia, taga saan si Saul? Tarso. Taga Tarsan? Tarsus, kung nakinig kayo sa Pinas. So, may tanong po kayo Ano yung nagkita. mga Hudyo na against ba sila sa kay Jesus Christ? That's Jew. Sila yung, pag sinabi mo kasing Jew, tagasunod ng lumang pautusan, yung law, tama ka, tama? Tama ba yung pastor? Kasi sila yung sumusunod sa tradisyon. Pag sinabi mong Jew, Eh, ngayon medyo pa ngayon. isa po sila. Alam Pero ko kasi- pagka ano, medyo mo. Pero may mga Hudyo, dahil nga, nagpakayon kasi Jesus Christ, yung sumusunod sila. So, inalis sila sa pagiging Yung tradisyon. nawala yung tradition. Tulad, parang ano lang, yung yun ang alam ng tao, na pag taga-Bulacan ka, isa kang kapiponero, matapang ka na tao, hindi atakbo, hindi Alam ko, nawala ka nito. Pero balik, yung iba naman hindi, katulad ni Lawrence, takot sa ipis. Sample lang yun. Pero siya nga kailangang bulagi ng Diyos. Si Saul. Oo, ang sabi ng Para po, malaman niyo po yung pagkakamali. Ako yun. Bakit kaya? Bakit kaya? Di ba nga si Jesus Christ pinapagaling niya yung bulag, ipe, bingi. Bakit binulag si Saul? That's the question. Kasi meron si Intention Saul. yan, ha? Pero si Saul kasi meron siyang leadership. Pagdating sa sa pamumuno. Kasi pag sinabi nga niya, inutos niya, talagang ginagawa ng mga pagsunod. So, ibig sabihin, may prinsipyo siya. Then, doon pinakita kay Saul na ano, na kailangan niya magbago at hindi niya kailangan isipin mga ginagawa ni Lord kasi alam niya hindi para sa lahat ng tao. Kasagot ka si Ate Sir. Ano po? Ano ba naman? Ang tanong ko is, bakit binulag ng Diyos si Saul? Ayun po, sabi daw po dun sa may Bible ko na pinulat po si Saul po para po magising po sa katotohanan po din, para din po maramdaman na po yung pag-ibig ng Diyos. Eh di ba nga pag gumigising ka, tumigilan ka. Eh, bakit binulag siya? Para po hindi nakakita, alam po yung kami ng tao. Hindi makafocus sa Sa paano paraan? Yes, Master, yes. Sa paano paraan? Para makapokus ko. Hindi ko na makita sa Oo. Yes, Kuya James, sasagot ko. Yung binulag po si Saul po, di ba po, nung na-encounter niya po si Jesus, nakita niya po yung si Jesus po na sobrang liwanag po, ayun po yung Jesus na holy, righteous, ayun po. Nung nakamit niya po si Jesus po, nagulat po siya. Ipinakita po ng Panginoon yung buhay niya po, apart from God po, na makikita niya po yung buhay niya po doon sa kadiliman po, na kailangan niya po ng liwanag, which is Jesus is the light po. Ayun po, nung 3 days po ba, ano po, nag-fasting po siya, nung hindi po siya kumain. Kaya nung ano po, nung nandun po siya sa kadiliman po, na-realize niya po yung mga kamalian niya po, tapos doon po, na-realize niya na kailangan na si Jesus po, kailangan na yung Diyos po.
Yes? Yes? Sabi ka? Sige, sige na. Sige na. Sasagutin niyo. Ano na, para daw po ipakita sa kanya ang lahat ng bagay na ano po, sabi sa system po. Kasi ko alam ko sa kanya ang lahat ng dapat yung basic na nakalang sa kanya. Yung pag-case niya po na 3 days po sa Panginoon po. Ang tanong pa is, bakit kailangan bulatin ng Diyos si Saul? Parehas na kay Miguel. Review. Si Jesus at saka si Peter. Bakit? Kasi kung hindi siya mabubulan, maaari siyang mamatay. Kasi ang kaliwanagan ng Diyos ay hindi kaya. Maaari siyang mamatay. Yes. Ano na, kaya siya lang nagulat para po ano po. Ipakita po yung ano po. Para po ipaano po sa kanila Lord na pag gumaling po siya, makita po yung himala po ng Diyos po sa ano. Lahat kayo tama. Walang mali. Tama. Tama. Kasi yun ang sinabi sa inyo. Ay! Yes! Ano sasabi pa siya? Yes, Little Pastor. Baka mas tama yan. Sige. Hindi! Hindi! Tama! Hindi! Correct naman. Sige, sige po. May tama ka. Hindi po kaya na ako binulag po rin kasi every time po na nakakita po sa ng mga Kristyano, pinapatay po niya. Yes! Oo naman! Tama! Yes! Kung sa pinapatay niya po yung para po yung heart niya po is ano lang po yun. Saka, opo, yung kasunod na po is yung Sasagot sa Empoy. Sagot ka na? Okay, alright. Lahat na kayo tama yan. ano po, ano po, pinili po siya ni Lord po para po magbigay po sa kanya, para po may bayan po. Sa mga hudyo po yung salita niya po. Yes, lahat kayo tama. Meron pa. Yes. Para siya yung paraan at pupunta siya sa mga saserdote, sa mga hari, para ipakita na yung kabutihan ng Diyos is hindi lang para sa mabubuti mararangal kundi yung kabutihan ng Diyos ay para sa masama. Alright. Noong nasa loob tayo ng sinapupunan ng mga magulang natin, nakakakita kayo. Hindi po. Ano kaya yung sense na meron tayo nung nasa loob tayo ng tiyan ng nanay natin? Anong sense? Sense of hearing. Di ba, nung tinanggal ng Panginoon ang liwanag sa kasi gustong sabihin sa atin ng Panginoon, you don't need to see to believe, but rather, you have to listen. Di ba sabi, may tinig at nakinig si Papa. So, ito isang sample sa atin na pinapatigil sa atin ng Panginoon na we have to listen for us to be able to walk according to His ways. And honestly, the moment na last sensory pag namatay tayo, ano sa palagay niya? That's hearing. Yun ang huling-huli. Kaya, ang taong nakaratay sa higaan, naririnig niya. Yun ang huling-huling sensory na mawawala sa kanya. Once the is here. Yun ang meron tayong baby tayo. Yun ang huling. So, make sure na hindi tayo mananalangin para hingin ang kapangangailangan natin, but rather, we have to listen kung ano ang sasabihin sa atin ng Panginoon, kung ano ang kailangan natin. Kaya when we pray, we tend to listen, not to say anything sa Panginoon. Yes, vent out mo lahat. Then this time, have moment na makinig ka sa sasabihin mo. And then, once you listen, yan na yung mga sinabi. That's the manifestation, that's the application, kasi narinig mo ang salita.
doon tayo dati sa root. Katulad ng sinabi natin kahapon, kagabi. For us to be able to manifest, for us to be able to to apply yung mga nabanggit nyo kagabi, it's the love of the Lord. It's the love of the Lord sa atin. And it's the love natin sa Panginoon. Kasi walang kwenta yung mga pinagdadaldan natin kagabi kung wala tayong pag-ibig sa Panginoon. Kasi in the long run, mabuburn out tayo, magsasawa tayo, yun. Pero pag may pag-ibig ka sa Panginoon, walang hanggan. Kahit nagigigil na si Manang sa Kulitan ni Lawrence, hindi siya titingin kay Manang, leader niya, tapos ganyan siya. Hindi. Titingin si Lawrence kasi mabuti ang Panginoon sa buhay niya. Walang madadapa kasi tatay nakataya kasi nakafocus tayo sa Panginoon. By listening.